Let us grow and mature in relationship. Amen? Bakit kinakailangan tayo magtalo at makipag-away? Ba't kinakailangan natin ipagdiinan sa sarili natin? Mali siya, tama tayo. Why not save a relationship? Amen? Let's do something. Let's be a Samaritan rather than be a priest and Levite who passed in another way. They need help. And they need you. Nais kong sabihin po sa inyo, we need that. Number 2, a true neighbor has compassion for those in need. Jesus said, that is a Samaritan. Look at verse 33 and 35. Tingnan niyo po. Let's go to verse 33. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Hindi ko alam kung siya punta. Pero yung lugar ho nila, pare-pareha sila ng dinaanan. Hindi ko alam kung yung Samaritan galing din sa church sa Jerusalem at sumamba. Di ba? Mga kapatid, sa totoo lang, ang tunay naman pong pagkatapos ng preaching, yung paglabas mo na eh. Paano ka makikisalamuha, makikisama sa tao? Sa mga kapitbahay mo. Pwede tayong magkunwari, magtago sa religion natin, magtago sa ganda ng damit natin, sa Biblia natin. Pwede tayong maawit ng hallelujah, praise the Lord, pero pag sa labas, walang yaka. Busabos ka. Wala kang ginawa kundi makipag-away. And that's bad. Diba? And let me ask you, who is your neighbor? Diba? Verse 33, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. I want you to notice the word compassion. In Greek word niyo ho, I wrote it down. Did you write it down? Para makita nila, hindi ko ma-pronounce ng properly. Di ba? Yan ho yung Greek word niya. Esplankriste. Esplankriste. Nang ibig sabihin po, it implies a deep feeling of sympathy. A deep, malalim na damdamin ng ng sympathy. Parang pakikiramay, Pero sa English po niyan, pity. He took pity. He had compassion doon sa taong nangangailangan ng tulong. Look at this. The Samaritan responded to the man's needs. At alam niyo po ba, yung compassion na ginamit sa verse 33, yun din ho yung compassion na ginamit na salita at ginawa ni Jesus Christ. How the Samaritan responded doon sa need ng kanyang kapitbahay. Ganon din ho si Jesus Christ. Jesus had compassion on people. May malalim hong damdamin na pity, awa, habag. Are you with me? That's why, church, if you want to be like God, if you want to be like Jesus, respond like what Jesus Christ did. Let's have compassion. Diba? So if you want to be like Jesus, if you want to be like God, help and give like Him. So importante po yun sa buhay. But the priest and the Levite revealed the opposite attitude by their response. Diba? Paano makikita natin yung pagkakaiba? They passed the same way, the same road. Pero umiwas ho yung priest at Levite. Pero yung makikita natin, let me just ask you, yung pang priest and Levite, naawa rin sila sa tao? Yes! Ay, wawa naman siya. Pero yung pagkakaiba na naawa at yung compassion, sabi ng Bible, yung compassion may malalim na damdamin ng awa. Anong sabi ng Bible sa verse 33? Anong ginawa niya? Hindi lang awa. Anong sabi ng Bible? He had compassion on him, verse 34.
and went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn and took care of him. Ano yung pagkakaiba ng attitude at ng response ng Samaritan? He act on it. How you are going to show your compassion? Ay, kawawa naman. No. Nung makita niya yung tao, he had compassion and he act on it. So, of course, kapag ikaw ay gusto mo siyang tulungan, you need to touch him. Right? You cannot help a person without giving, without touching him. Di ba? So, yung compassion talaga na ugali at attitude ni Jesus Christ, kuwang-kuwa ng Samaritan na matulungin at mapagbigay at maawain at mahabagin. At yung kahabagan niyang yon, ipinapakita niya sa pamagitan ng pagtulong sa kapwa. Alam niyo, minsan may mga tao tumutulong lang ho kasi mayroong gustong makuha. Yung po bang minsan pagka dumidikit tayo sa tao, tulungan natin siya para maging makilala rin ho tayo. Meron tayong may pagmayabang. Pero itong taong ito, hindi niya naisip ho yun. Di ba? So, compassion requires your touch, your helping, your giving. Di ba? This man is about to die, and this man needs help. Anong sabi ng Bible? Yung Jewish men, yung religious people, yung mga ritual, yung mga member ng Jerusalem, yung mga Levite, yung mga elite, they refuse to help. Anong ginawa niya? He bandaged the man's wounds. Listen, binendahan niya yung mga sugat. And I believe, bago niya binendahan, sabi ng Bible, he poured what? Oil and wine. Why wine and why oil? Because oil mollify. It soften the pain. Di ba? Kaya pag pinahiran mo siya ng oil, makikita mo yung tao, yung sugat niya, nai-ease yung pain, nare-reduce yung intensity ng mga sugat. Hindi niya lang pinahiran ng oil. Sabi ng Bible, the wine would disinfect. Why? Para yung sugat niya ma-free from infection. So you see, he had compassion to be a true neighbor. At yung tunay na katangian ng isang kapitbahay ay hindi lamang po colorblind sa panahon ng pangangailangan at pagbibigay, kundi siya ay may compassion sa mga taong nangangailangan. And when he had compassion, sabi ng Bible, nilagay ng benda. Siyempre, bago mo lagyan ng benda, dinisinfect mo muna, saka mo nilagyan ng oil, saka nilagyan mo ng benda. Note with this. I want you to see how good this person was. Are you with me? He's a very wonderful person. I do believe, church, this man had appointments. This man had a time schedule to keep. Listen, but he suspended all of this just to help this person in need. Hindi lamang po yun. He even sacrificed for the needs of this man. Alam niyo ibig ko sabihin, mga kapatid? Meron na akong time schedule, late na ako sa time schedule ko, may appointment ako, naghihintay ang pamilya ko. Are you with me? Marami kong schedule, busy ako, wag mo kong abalahin. Are you with me? Hindi lang ho yun eh. Yung sakripisyo niya sa pangangailangan ng tao. Not only he uses even his own resources, just to tend, just to help the man's wounds and man's need. Ano sabi ng Bible? He even set him on his beast. Oh, parang ganito. Parang makita natin eh. May taong pang nangangailangan, no?
Kung pwede lang nating iarte. Di ba? JC, gandang lalaki. So, binindahan niya. Nakita niyo yung tao, nakahiga. Nakatayo pala. Ano? Nakita niya yung tao, nakahiga. Dito sa gitna. Nakita niya yung tao, talagang nakahiga, no? Tiningnan ako. Talagang mana-mana sa tatay. Titingin lang. Example lang, anak, nakahiga ka. Yan. Kailangan talaga, ano siya, no? Yan, nakahiga. Nahiyain, manang-mana sa nanay. So nakahiga siya, may sugat. Di ba? Dumaan yung priest. Nakita? They pass by. Dumaan yung Levite. Tumingin lang. Pero nakita lang nangangailangan. Dumaan yung yung Samaritan. Nakita niya nangangailangan. Ano ginawa niya? He had compassion. Hindi lang yun nahabag at nawa. Ginawa niya. Lumuhod siya. Marami ka bang pera? Ba't tinatakpan mo yung bulsa mo? Di ba? Nakita niya yung mga sugat. Maraming kuriko. Maraming bakekang. Di ba? Pinahiran niya ng wine. Di ba? Pinahiran niya ng oil. Binigyan niya ng bandage. Tapos, hawakan mo, anak. Uy, hawakan mo. Siyempre, nakahiga. Di ba? What a sacrifice. Di ba? Binuha niya yung tao. Binuhat niya. Bigat. Sabi, bigat talaga dito. Bagsak na lang natin. Nilagay niya sa donkey. Lahat ng resources niya, ginamit niya his strength, his resources. Kasi may compassion siya. Kasi giver siya. Kasi helper siya. Are you with me? Nawala, diyak lang. Ay pang umalis. Malambayan nito. Diba? Magtapos siya ilagay sa donkey. Diba? Ba't na bumaba ka? Nandito ka sa donkey. Dito. Yan. Siyempre, nakahiga ka. Nakahiga pa siyang ganyan. Higa ka lang. Di ba? Siyempre, tatakbo yan. Donkey! Go! Dalhin natin sa inn. Siyempre, anong gagawin mo? Bubuhatin mo ngayon. Bubuhatin mo yun. Donkey. Matigas talaga ulo ng donkey. Babatukan pa kailangan para sumunod. Buhatin mo. Yan, dalhin sa inn. Dalhin sa inn. Yan, dinala ngayon ng donkey. Diyan ka na lang, susunod ka pa, donkey ka nga. Diyan ka lang. So, doon ka sa taas, anak. Donkey, go. Mambira yung donkey natin, naglalakad, higa ka ulit. Kasi may sakit ka eh. Di ba? Hindi pwedeng diretso ang paa. Yan, kailangan nakaganyan. May sakit ka, anak, ha? Yan. Alam nyo, kinausap niya yung mayardoma ng inn. Listen. He sacrificed a lot. He don't care kung ano marinig at sasabihin ng tao. He don't care kung anong time schedule niya, kung naghihintay ang pamilya niya at anak niya. He don't care kung ano gagastusin niya. Lahat ng mayroon siya, ibinigay niya. And notice, dinala niya sa inn. At pagdating dun sa inn, sa mayordoma, Mayordoma. Ikaw lang kasi nasa unahan eh. Kaya ikaw nakita ko eh. Ito yung mayordoma, yaman-yaman itong natin ito. Yung mayordoma, sabi niya sa mayordoma, Ma'am, hindi ko siya kilala, pero nangangailangan niya siya ng tulong. Babayaran ko na ho ngayon yung pag-i-stay niya. Ito po ang 2 denarii. Tanggapin mo, anak. Ano yung 2 denarii? 2-day wages. Magkano sahod ngayon? 500. Sabihin na natin. So, 1,000 binigay sa kanya. Sabi, Ma'am, iwanan ko po muna siya. Pero pagbalik ko po, lahat ho ng kulang ko, babayaran ko ho lahat. Are you with me?
Thank you, ma'am, sa pangunawa. Salamat po sa generosity niyo. Napakabait niyo ninyo. Pagpalain po kayo ni Yahweh El Shaddai. Di ba? Yung lalaki, gumaling na. Siyempre, hindi na siya nakita, no? Umalis na siya sa inn. Bumalik na siya. Hindi, walang race, walang pangalan na i-mention Jesus Christ. Nais kong sabihin sa inyo, para ikaw maging tunay na kapitbahay, maging colorblind ka sa pangangailangan. Hindi mo iniisip, ang dami naman pangangailangan, dami kong pangangailangan, marami kong pinagagawa, marami kong bayarin, marami kong utang. Hindi ka makapagbibigay. You are not a true neighbor. You are not a Samaritan, but you are a priest and a Levite na laging tinitingnan ng sarili at pangangailangan. Alam niyo po ba maraming taong ganyan? Hindi ma-bless ng Panginoon at laging may problema at pangangailangan kasi laging iniisip pangangailangan. So, committed yung pangatlo. Tingnan ho natin. A true neighbor is what? Colorblind. Ano pa? Compassion for those in need. Nakita ho natin. Okay? Naintindihan ho natin yung bagay na yan. Pangatlo. Number 3 and last. Sarap sana, no? Pag may pangangailangan, you don't need to be approached. You don't need to be called or to be text. Ina-announce na, respond immediately. That is the right attitude. Di ba? A true neighbor is committed to helping those in need. Yung pong act ng compassion ng Samaritan ay nagpapahayag lamang ng level ng kanyang commitment. Saan? Sa sino mang tao, sa kanyang kapitbahay at sa ibang taong nangangailangan. Kahit maging inconvenient siya doon sa nagsasuffer na tao. Alam niyo po bang napakadali para sa isang Samaritan na anong gagawin niya? Ang sabi ng verse 33, but a certain Samaritan as he journeyed came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. No doubt, mga kapatid, maraming mga schedules, maraming mga bagay na dapat siyang asikasuhin, maraming dapat siyang gawin, pero isang bagay na makikita ko sa inyo, lahat ng pagtulong gagawin niya just to help that person. Ako naniniwala, nung bumalik siya sa inn, hinanap niya yung tao. Kasi nangako siya, binayaran niya yung kanyang pangako. Binayaran niya yung kanyang hiniram. Are you with me? Binayaran niya yung kanyang inutang. Are you with me? Are you with me? I cannot tell you you're a good person if you are not a good payee. Are you with me? I cannot tell you you're a good Samaritan kung hindi ka marunong mag-manage ng lahat. Lahat ho, mula nang siya'y makita niyo yung tao hanggang sa dulo, lahat ng expenses na dagdag, binayaran niyang lahat. He is a committed neighbor. Amen? Stranger ho yun, hindi niya kilala. Kaya lang sa panahon natin, ang hirap gawin. Pero hindi dapat maging dahilan ho yun. Alam niyo, commitment niya, makikita mo, yung hindi lang yung pagtulong, maging yung pagbabayad, lahat ng resources. Nung bumalik siya, binayaran niya pati utang, lahat ng pinangako niya. Alam niyo, nakikita ko ron, yung malalim na pag-ibig niya sa kapitbahay. Di ba? Actually, sino ba yung tinatanong ng Samaritan, ng lawyer, who is my neighbor? Yung Samaritan? Sabi niya, no way. Kaaway namin yan. Now, ang tanong ko sa inyo, sino ngayon yung tunay na kapitbahay? Di ba? Yung Samaritan, he did not act superficially. Nung makita niyo yung pangangailangan, pwede niyang i-bandage na lang, lagyan ng disinfect, lagyan ng oil. Anong gagawin niya? Ilagay sa tabi at iwanan. Tama? Pwede niyang gawin eh. Pero ito, dinala niya sa hospital. Tinulungan at binayaran. Ano ibig sabihin nun? Hanggat hindi nakikita yung tao safe and sound, hanggat nakikita niya yung tao may pangangailangan, gagawin niya.
Nag-iwan siguro ng post-dated check. Kung may check eh. Ibig sabihin, hanggang doon sa dulo, tinulungan niyo yung tao. Commitment! Are you with me? Huwag kayong matatakot magbigay ng commitment. Alam niyo, ibig ko sabihin, ang isang taong committed sa Panginoon, committed sa church, committed sa pamilya, committed sa kaibigan, committed sa lahat ng bagay, yan, committed sa pag-aaral, yun yung mga taong magtatagumpay. So yung kanyang compassion led him to help this person until his help was no longer needed. Now, yung Jewish Bible lawyer scholar asked Jesus, sino ang aking kapitbahay? Jesus responded by a parable through a Samaritan. The question is this morning to you, church, listen. Ang kapitbahay ba na tinatanong ng neighbor, yung nasaktan o yung Samaritan? Verse 36 and verse 37, pansinin po ninyo. Wonderful truth. Tingnan nyo. Tinanong niya yung lawyer, which now of these three? Tatlo, di ba? Sino ho yun? Yung priest, saka yung Levite, Samaritan, or yung man in need? Di ba? Sabi niya, sa tatlong ito, thinkest thou, isipin mo, was neighbor unto him that fell among the thieves. Di ba? Tingnan niyo sabi ng verse 36. At sinabi niya, 35 muna, 35. Balik tayo, balik. At nang kinabukasay, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tulad sinabi, alagaan mo siya at anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbalik ko. 36. Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? Sumagot siya. Sumagot. And I want you to answer also. Hindi ho sila yan. Kayo ang tinatanong ng Panginoon. And he said, at sinabi niya, nagkaawang gawa sa kanya. At sinabi sa kanya Jesus, humayo ka. Ba't napunta riyan? Humayo ka. At ano? Go and do thou likewise. Ano ibig sabihin? So, ibig sabihin, ang tunay mong kapitbahay, hindi yung kapitbahay mong malapit sa'yo. Do kapitbahay mo siya. Ang tunay mong kapitbahay, yung mga taong nangangailangan at tinutulungan mo. Ang church natin, ang dami-daming pangangailangan. Samaritan ka ba? Oy, huwag mo na akong tulugan. Huwag niyo akong tulugan. Maraming taong nasa labas kailangan ng ebanghelyo para dalhin sa Panginoon. They need the Lord. Church, are you a good Samaritan? Alam mo, ang mga tao mamamatay. Meron tayong gawain na Neighbor Sunday. They need help. Without you, without the Lord, they cannot know the Lord and they cannot be saved. Be a good Samaritan. Be a good neighbor. Alam mo na ang church natin mag-anniversary at marami tayong pangangailangan. Nakita mo ba? Ang dami kong pangangailangan, ang dami kong utang. O nakita mo, kahit marami kong pangangailangan, marami kong pagkagastusan. Listen, I will help because I am a good neighbor. I am a good Samaritan. Are you with me? Paglabas mo rito, may proyekto ka. May mga taong nangangailangan. Help them. Bring them to the Lord. Mayroong mga Kristiyano sigurong na-offend, nagalit sa atin. Huwag na nating awayin. Huwag na tayong makipagtalo. Ayusin na lang ho natin. Sabi ng Bible, bago ka pumunta ng pananambahan, ayusin mo muna. Kung meron kang nasasamaon, may kagalit, ayusin mo muna bago ka sumamba. Kasi hindi magiging katanggap-tanggap. Pero kapag meron tayong tao, nasasagasaan, natatapakan, at inaaway. Will you do that? Who is your neighbor?
yung mga tao, yung mga iglesia, yung mga pangailangan na dapat mong tulungan ngayong oras na ito. Are you a good neighbor? Are you a good Samaritan? Will you be a Samaritan also this morning? It's up to you. God bless you. Tumayo tayong lahat. As every eyes closed, please.